Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates kung saan isang milyonaryong host at director at producer ng isang show ang nakatakdang makipagkita sa TVJ. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, sa lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, kung napanood niyo po yung kaninang episode kung saan isang ginang nga po, isang senior citizen ang nanalo at talagang ipinanalo ni Bossing sa therapy dahil sa kahilingan po niya na kung siya'y magwawagi sa therapy, ang gagamitin niya po ito sa pagpapaipin niya, no? At talaga namang natuwa po ang ilan sa mga netizen kanina dahil very alive at talagang kitang-kita mo na hindi nagraratel, 'di ba? Hindi nararatel ang TVJ, hindi natin nararamdaman na parang sila po ay parang na stress or nakakaramdam ng pagkalungkot dahil po sa sunod-sunod na pagbabanga ng kanilang rating, ano? Kasi ang importante po ngayon is talagang talagang hindi sila iniiwan ng mga supporters at the same time hindi sila iniiwan ng mga advertisers. Kasi yun naman ang malaking pagkakaiba. Although ratings matters, what is important is yung loyalty ng ilan sa mga advertisers and producers po ng show na ito. Kaya naman wala silang dapat ipangamba dahil magpapatuloy pa rin ang Itbulaga kahit po ganun yung nakikita natin pangyayari at alam din naman po ng mga producers and mga endorsers and mga advertisers ang tunay na dahilan kung bakit napakataas ng rating ng kabila dahil ang dami po nilang mga platform at network na pinapanooran ng lahat ng tao. Samantalang ang Itbulaga, dalawang network lang, isang RPTV tsaka ang TV5. So, isa yan sa pinakamalaking factor. Kaya wag na tayo magtaka. At the same time, ito na nga, dahil isa pong fake news peddler na naman ang umaatake ngayon sa Itbulaga at hindi ko alam bakit po talagang galit na galit siya sa TVJ. Dati po kasi siyang tape vloggers. Talagang nagrarant po siya sa Facebook pero parang wala namang pumapansin kaso parang nakaka-trigger lang na magkomento patungkol sa mga rant niya. Sinasabi niya dito at pinalalabas niya ng CEO President or executive ng Signal TV na si Miss Jane Basas ay pinapalabas niyang liar or sinungaling. Kasi naglabas na nga po siya ng statement, 'di ba? Doon po sa nung in-interview po siya nitong si Models of Manila at sinabi po ni Miss Jane Basas na hindi po totoong nalulugi ang Itbulaga at ang Itbulaga ang siyang pinakamalaking na ipapasok na revenue sa TV5 at yun yung isang bagay na hindi niya kayang tanggapin na hanggang sa ngayon ang dami niyang sinasabi against Itbulaga. Hindi ko alam kung magkano pinapasweldo sa kanya ng GMA7 kung bakit patuloy pa rin niyang binabash ang TV5. At hindi ko alam kung saan yung pinanggagalingan ng galit niya. Samantalang dati po, nung sila po ay tape vloggers at pinagtatanggol nila yung tape bulagta or tape bulaga, is puro fake naman yung sinasabi nila. Sinasabi nila na hindi raw nalulugi pero all of a sudden, biglang lumabas yung totoong balita na talagang wala na pong mga endorser at mga advertisers na nagtitiwala sa tape dahil kasabay ng pag-alis po nila, naglabasan yung mga totoong balita na talagang sumunod sa Itbulaga ang ilan sa mga malalaking advertisers po nila. So yun yung hindi nila binabalita at lumabas lang yun recently. Tapos ngayon magrarant po sila ng kung ano-anong bagay. Hindi ko alam kung ano po yung pinanggagalingan ng galit nila at hindi ko rin alam kung magkano ang binabayad sa kanila, kung bakit gano'n na lang ang galit po nila, no? So anyway, isa naman sa mga napakagandang balita ngayon dahil finally ay magtatagpo na po or nakatakda na pong magkita ang TVJ at ito pong si Mr. Willie Revillame na itinuturing na isa sa mga millionaires ng Pilipinas, isang producers, director and host dahil matatandaan po ninyo this month
last week ay sinabi nga po ni Mr. Willie Revilla may nagbabalik television na po siya. Hindi man niya po madala or magamit yung kanyang dating name sa kanyang noon time program noon. Gagawa po siya ng panibagong history kung saan game show po yung kanyang sisimulan. Pero aside from that is talagang hinangaan itong si Mr. Willie Revillame dahil noong Sabado, April 27, 2024, lumipad si Willie Revillame papuntang Macau, China sakay ng kanyang private plane. Kasama ni Willie bumiyahe sa Macau ang kanyang bagong business partner na si billionaire business Antonio Tonico, ang may-ari ng Aqua Boracay at Carrascal Nickel Corporation, ang legal counsel na si Attorney Buco de la Cruz at si Tutok Tuwin Party List representative na si Sam Bersosa. Isinama rin ni Willie sa Macau ang kanyang mga kasambahay, driver at wawawin staff. Tumawid sila sa Hong Kong at nagpunta sa Disneyland at sa Bangkok Night Market. All expenses paid trip sa Macau at Hong Kong ang regalo ni Willie sa kanyang matatapat na kasambahay at Goodwill Production Team bago siya maging abala sa paghahanda para sa muling pagbabalik ng wawawin sa telebisyon makaraan ang halos isang taon. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa Miyerkules, May 1 dahil uumpisahan na nila ang kanyang production staff ang brainstorming para sa bagong game segments ng Wawawin. Isang araw bago nito, April 26, naganap ang pagpirma nila ng kasunduan ng mga executive ng MediaQuest at TV5 para sa nalalapit na pagbabalik sa telebisyon ng Wawawin ang kanyang game at public service program. At kasabay nga nito ay inanunsyo din na si Willie Revillame ay nakatakdang makipagkita sa TVJ. Inaasahang magkikita-kita sila sa Biyernes, May 3, 2024. Si Willie Revillame at ang Itbulaga host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, dadalo sila sa Meet the Chairman and Dinner na inihanda ng TV5 Chairman Manny B. Pangilinan para sa industry partners at contract stars ng Kapatid Network. Magaganap ang private dinner sa Meralco Lighthouse sa Pasig City. Ito ang unang pagkakataon na magkikita sina Willie Revillame, Tito Vic at Joey sa kanilang bagong tahanan ang TV5 makalipas ang matagal na panahong pananatili ng mga programa nila sa GMA7. So, napakagandang gesture po yung makikita natin sa mga susunod na araw dahil ito pong si Mr. Willie Revillame, aside from being billionaires, marami po kasi siyang mga connections na pwede rin makatulong sa game show o dito po sa noontime program ng Itbulaga. Kasi syempre kung may mga advertisers talaga, meron si Willie, magkaiba po sila ng identity sa noontime program po ang Itbulaga at game show naman itong si Willie Revillame. Talagang totoo nga yung sinabi ni Willie na hindi niya kayang talunin at hindi niya kayang tapatan ang Itbulaga. So, antayin po natin yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!